Welcome to Donmar TV News Channel. Itong mga local candidate sa City of Manila at Quezon City ng unit team ni Bongbong Marcos, Sara Duterte, nakakaranas na rin po ngayon ng sabihin nating harassment or hindi parehas na laban. Okay, mamaya ipapaliwanag natin yan. Pangalawa na ating pag-usapan, maraming Katoliko or taga-simbahan pa rin ng Roman Catholic ang nakay Bongbong Marcos pa rin. Hindi lahat ay nakuha ng oposisyon na katulad ng pinalalabas nila. Okay? Isa nga sa ating pag-usapan ngayon ay ito nga pong local politics muna. Alam nyo, opisyal na kandidato ni BBM Sara, unit team sa Quezon City ay si Congressman Mike Defensor. Congressman, tumatakbong pagka-mayor. Pero ngayon nakaranas na ho ng parang harassment na. Dahil kinasuhan sila ng cyber libel. Nag-file ng kasong libelo itong si Mayor Belmonte laban kay Mike Defensor. Ito'y kaugnay dun sa kanyang mga ginagawa na sinasabi niya na di umano ay merong mga overprice dun sa ayuda. At ito'y na-file na sa korte. At higit sa lahat, yung kanyang mga sinasabi sa mga nangyayari sa Quezon City na pinaparating sa taong bayan. Pero parang hindi ho magandang tingnan kasi alam nyo, pag ikaw ay government official, hindi dapat maging onion skin or tinatawag na balat sibuyas. Natural lang pag ikaw incumbent official, local and national, talagang napapag-usapan yan at dahil resources, pera ng gobyerno ang ginagamit. Pero napikon kaagad yung Joy Belmonte at nag-file ng kasong libelo laban kay Mike Defensor. So hindi ko alam kung anong gusto nilang palabasin dyan. Pero okay lang yan kay Mike. Haharapin niya yung kasong yan. Dahil nakikita niya, harassment lang ito na hindi magiging dahilan para humina yung kanyang kampanya. Kasi sa ngayon, malakas po ang dating ni Mike Defensor dito sa Quezon City. Pangalawa, sa Maynila. Dahil ito hong si Alex Lopez, anak ng dating Mayor Mel Lopez, ito yung opisyal na kandidato rin ng BBM Sara sa City of Manila. At malakas din ang dating. Dahil ang baluarte nito yung 1st and 2nd district ng Tondo na mayroong 450,000 voters at yung iba pang mga distrito sa City of Manila. Kalaban niya yung incumbent vice mayor. At napansin nila nung isang araw, karaang araw lang, abay namimigay na ng parang, ano ba yan? Mga nakapak na mga pagkain na parang ang galawan ay pampolitika na masyadong maaga. So ang tanong, baka nagagamit ba ang resources, manpower ng city government ng Manila para sa interes ng kanyang pampolitika? So tinatanong ito at inaalam ito ng taga Manila. Sariling bulsa ba ang ginagamit dito? Pera or resources ng pamahalaan? Bawal yan. So parang ngayon pa lang ay iba na yung galawan kaya dapat abangan sa City of Manila yan. Okay? So hindi naman ho natin tinag dyan si Atty. Alex Lopez dahil alam niya, kaya niyang makipagsabayan at higit sa lahat, alam niyang talagang gagamitin ng gobyerno ang lahat ng paraan. Lalo na ho ang mga kalaban nila. Okay? Pero by the way, masabi ko lang ngayon pong umagang ito, ngayong araw na ito, sa City of Manila, nandyan po si Mayor Sara Duterte. Si Mayor Sara Duterte sa Maynila ngayon. At yan po ay makikita ng mga taga Maynila. At ito ay hindi nakasama ni BBM nung magkaroon ng motorcade rally dyan. At yan naman diskarte ng dalawa, magkahiwalay sa kampanya para malawak ang kanilang makuhang simpati ng tao at saka lugar na mga napupuntahan. Pero laging solid yan. Sa kampo ni Marcos, ang kanilang sinisigaw din, BBM Sara, pag sila may rally. Kahapon nasa Bicol, napakaraming tao. Pag si Mayor Sara Duterte naman ang umiikot kahit saan lugar, lahat dito sa Metro Manila, Malabon, Nabotas, Valenzuela, inikot-ikot niya ngayon City of Manila. BBM Sara din yan. Unit team. Yan ho talaga ang dalada nila. Okay? So, ay po bahalang mag-comment, react dyan sa bagay na yan. Pangalawa na ating pag-usapan ay ito nga po. Ito ay na-upload na rin natin itong topic na ito. Pero dahil marami ho kasi ang Katoliko sa Pilipinas Sa totoo lang, pasintabi na sa ibang relihiyon. Ako, sarado Katoliko pa rin ako. Kaya lang ho, ginagamit pampolitika ng kaparian at ng mga obispo at ng simbahan. Pero ito po yung magandang balita sa mga Marcos supporters and followers. Majority pa rin ng mga Katoliko ay hindi nagagamit ng mga pare at hindi naniniwala sa mga pare kapag namumulitika na sila. In other words, marami pa rin mga Katoliko ang nakay Bongbong Marcos Sara.
sa aking monitoring, sa mga reaksyon at comment po ninyo sa channel na ito, majority na mga Katoliko, sinasabi nila, BBM Sara sila. Kahit pa ang simbahan ay gamit na gamit at ginagamit at nagpapagamit naman sila kay Rene Robredo. Halos lahat ng lugar na pinupuntahan ni Robredo, ang mga pare ay mainit na kanyang sinasalubong at ginagamit yung simbahan. Iba pa yung mga sermon-sermon kapag kami nagsisimba. Kaya nga tulad na sinabi ko, marami ng Katoliko ang ayaw magsimba dahil politika na ang galaw na simbahan. Masyado silang pumasok na sa politika, hindi na ho yung paano mangaral, paano igabay ang tao, malapit sa Diyos at huwag makalimot sa Diyos. Nawawala na yon. 95% ang mga sermon ng mga pare about politika. Binabanatan si Marcos sa simbahan, binabanatan ang Duterte sa simbahan, inaangat nila si Robredo. Yan ho lagi sinasabi ng mga kaparian at ng mga obispo. Sa loob at labas ng simbahan ginagawa yan. At dahil dyan, lalo na ho na ang mga Katolikong matitino at marunong bumasa ng sitwasyon, lalo silang dumadami in favor of BBM Sara. So hindi ho yan kasalanan ng mga kandidato. Kasalanan yan ang leader ng simbahan dahil masyado silang pumapasok sa politika na hindi naman gusto ng mga membro at hindi naman gusto ng mga Katoliko dahil maraming Katoliko ayaw ng ganyang klase na sistema. Gusto nila maging neutral sila. Gusto nila huwag silang turuan ng mga kaparian ang taong simbahan, ang diskarte at kanilang plano sa politika. Dapat lang po yan. So inuulit ko, mula day 1 hanggang sa susunod na mga araw, hanggang sa huli before ang eleksyon, talagang gagamitin ng oposisyon ang simbahan. Pero ito naman po yung aking masasabi, base sa monitoring, hindi natitinag ang mga Katoliko, hindi sila magpapagamit. Mananatili sila sa kung sino ang kailang gustong suportahan at kung saan silang kandidato, doon sila. Hindi sila naniniwala at sasama sa mga obispo at kaparian at simbahan sa kailang gustong mangyari. BBM Sara ang dating ng maraming Katoliko. Dito at sa abroad, hindi lang ho sa Pilipinas. Okay? So yan po yung mga nangyayari. Ganun pa man, marami pa hong pwedeng mangyari. Sinasabi ko naman sa inyo ng araw pa. Maraming pwedeng mangyari sa mga relihiyon, sa politika at kung ano pa habang papalapit. Hindi pa nga ho nangangalahati Sa buwan pa lang halos ang kampanya, so mahaba pa. Marami pang labanan. Marami pa hong pagsubok na maranasan ng mga botante, ng kandidato, political party, tayong lahat. Abangan natin yan. Okay? Maraming pong salamat muli. Magandang umaga. God bless.